So mga lodi, no, nag-uumpisa na tayong mag full weld ng mga biga natin. So si Bong gumawa ng kanyang basket para komportable, no. Mas maganda magtrabaho kung komportable kayo sa posisyon nyo, sa pwesto nyo. At si Monsing naman, okay na daw sa kanya yung hagdanan. Tamad na gumawa ng ano niya, basket. Oh. Tinamad na maggagawa ng basket, okay na daw sa kanya hagdanan. So ganun mga lodi, no. Sikapin nyo na kahit papaano maging komportable kayo sa pwesto ng trabaho nyo para hindi naman kayo mahirapan. O yan mga lodi, no. Panghuling section na yan yung pinufull weld nila Bong tsaka ni Monsing. So bali kahapon lang inumpisan to na i-full weld lahat. O halos patapos na sila. Yung pinufull weld ni Bong ngayon ay para lang yan, yung takip na binutas natin. So ayun yun. Ayan. Hindi na kasi may bracket tayo sa loob din. So pinang welding nila dyan, dalawang klaseng welding rod yung ginamit dyan. Yung root pass nila ay 6-11. Then yung pangkaping, yung pinapatong ay 60-13. So ito mga lodi, yung paraan namin dyan sa pag putol ng mga sobrano para pantay. Tansi, no? Tansi. Napakahalaga niyan. So nilagyan namin ng tansi para mahuli yung insaktong sukat. So tapos guguhitan ni Reggie para maputol ng acetylen. Sukatin mo di yung nakalibel naman yan. Sukatin mo yung ng metro para may transfer yung sukat yun sa kabila para maputol din yun. So ganun mga lodi yung ang proseso ng trabaho namin, no? Hindi namin minamadali. Kailangan lang talaga may medyo kahit maproseso pero kailangan para hindi tayo sumablay. 69. Ilan? 69. Lipat ka doon sa kabila. Nakalibel naman na yan. Para maputol din yon. So yung nakuhang sukat ni Reggie doon. Hagdanan, hagdanan. Nasukat ni Reggie na taas noon. Ay ita-transfer dito kasi nakalibel naman na tong biga natin. Then tatansian din natin papunta doon sa pinakadulong poste para maputulan natin tong gitna para magpantay sila doon sa kabilang side. So mga lodi, no, pagka dugtong ay malayo sa poste, ganyan yung pagkakadugtong namin dyan, no? Yung pinufull weld ni Bong, no? Pa letter Z yung kaltas para matibay. Pero pagka yung ang dinugtungan ay nasa poste, no? Nasa poste, kagaya nun. Ayan. Ayan, pwede tutok-tutok lang, no? Kasi nakasakay naman yan sa poste. Gaya din dito.
So, ayan, dinugtungan natin, oh. Nakasakay sa poste, kaya okay lang yung tutok-tutok. Kaya minabuti ko rin na putulin na lang yung ano. So, konti lang naman ang mapuputol dyan, kaya pinatungtong na lang talaga sa may poste para matibay. Pero pagka mga ganito ay kailangan ayusin na ang pagkakadugtong ng ganyan, no? Later say para kontrahan. So mga lodi, no, yung kinakabit ni Reggie at ni Bong na biga, yung secondary beam ay na yan, last, huli na yan, huling biga na yan, no? So kompleto na tayo ng biga at magpo-full weld na lang sila dito bukas. No, kung napapansin nyo, dalawa yung biga dito kasi merong partition kasi dyan, no, merong pader. So yung hollow block ay dyan na tutukod dyan sa may biga na kinakabit nila. Din ang the rest na ano nito na dingding ay salamin na. So malapit-lapit na tong matapos. Siguro full weld nito ay abutin ng 2 days siguro ang pag full weld nito. O medyo manipis na lang ang hinang ito dahil manipis lang din naman na yung bakal na kinabit natin dyan. Yung mga roof beam na yan ay manipis yan. Kwan lang yan, 4 mm. So itong mga poste natin ay 6 mm. Kaya itong mga poste natin ay medyo makapal ang pasada niyan dahil siyempre mabigat yan. Yung mga perimeter natin na biga, ito yung nasa pangalawa, yung pinaka secondary beam niya dito sa baba ay makapal yan, no? Yan yung 6 mm paikot yan. So makapal yan, yan yung merong bracket at 3 pasada ang hinang yan, kaya makapal din. Yung nasa taas ay full weld niya na 1 pasada na lang dahil 4 mm lang yan, no, manipis lang. So mga lodi, no, ang gagawin natin dito ay itong pinaka cantilever niya, no. Ewan ko ba kung natawag dito, cantilever ba? Kasi wala na siyang poste sa baba. Di sa isang sukat lang. Di sa loob na dito ka, Di. Yan, sa loob ka na kumuha. So hindi natin kasi sure yung yung insaktong sukat niyan. Baka mamaya nakatumba pala ng bahagya yung poste natin. At pag binuo natin dito sa baba ay hindi na umisakto. So mas maigi, maliban sa kunin natin yung iskwala niya, sukatin din natin yung kanto nito para pagdating natin sa taas tumugma. O hindi natin maiwasan na magkaroon ng konting difference. Ilan? 0.5 ang diferensya. 0.5. Kasi nga ito na. Ano yung ibig sabihin? Mahaba yan. Kasi nga, aling mahaba? Ito mahaba yung ganito niya. pag So nakaltas yan, yorong nyo dito hindi, ito nga yung dagdag na ito, mahaba na yan. Pag nakaltas yan, okay na yan. Akala ko ba kinaltas nyo na yung ano? Hindi, may dagdag ito. Hindi ito. Diba, ito kasi maiksi ito. So ang ito kaya humaba siya. Ito maiksi ito ng 1 cm. So ngayon ito, sa halip na ito kagaya nito nakatumbok sa rito, ito ang itumbok nyo ngayon dito. Para ito makuha niya yung insaktong sukat niya. Dami nila ito madagdagan yung haba niya. So baguhin nyo. Okay. O iatras nyo to. Yan, atras nyo yan. Ito na lang ipagano. O yan, iatras nyo to. Tulak mo yun. Ilabas mo yun Ilabas mo yan di sa'yo. Yan, pagbaliktarin nyo ngayon. Yun ang ibig kong sabihin. Yun na yun. Ito ngayon, madagdagan ang haba nito kasi kulang ng 1 cm to. Madagdagan ngayon ang haba niya kasi dito siya nakatumbok. So, kailangan lang loadin, no? Sukatin yan, yung paglalagyan yan. Din susukatin din sa baba. Ito. Sakto na to.
O, insakto na nga yan kasi kuha na nadagdag na yung ano. Okay na yan, okay na. At din dito, dito sa baba, kailangan to nakalibil, no? Ilibil nyo to. Itong ilalagay. Sa baba pa lang ililibil na kasi pagdating sa taas, nakalibil yan. Para pag inakyat natin yan, ay kung may diferensya man, konting-kunti na lang. O, gusto tayo dyan. Welding na yan. Mas mahaba kasi yung bandang taas. Mahaba ng 1 cm. Mas maiksi itong sa baba. So, pag ginanon nyo, insakto na ngayon yan. 60 talaga. Ha? 261 na. Hindi, dito yan, Bong. Dito yan. Dito ang tumbok niyan to. O, yan. O, sige daw. 260. Ilan ba yung sa taas? 59.5. O, konting-kunti. Makuha na yan sa hilot yan. Pati magganap. Konti-kunti. 0.5 halos, walang kayang hilutin sa taas yan. O, kung gusto mo naman, pwede di hilutin na sa baba. Pukpukin mo dito bandari. Sige. O, para umiksi. Kunti lang. Kunti-kunti lang. O, yun na yun. Lagyan nyo ng bago spot, lagyan nyo ng brace para hindi gumalaw. So, ganito ang sistema namin Lodi sa paggawa, no? Sa hangga't maaari, no? Sa baba pa lang ay ayusin na. Ang hirap kasi niyan pagka nagka-problema na sa taas. Doon na tayo mag-aayos niyan. So, dapat dito pa lang sa baba. So, ayusin na. So, kagaya niyan, naka-label. Ililibil yan. So ayun matapos makuha yung eskwala niya at yung level ay lalagyan na ngayon ng brace para pag pinulweld hindi na gagalaw. So dito yan mga lodi ilalagay yung katapat niyang na yan. Katapat ng nasa ibabaw na yan. Dalawang tao na para mabilis-bilis. Tayo mong diyan. Yung nakadikit yun ang unahin nyo. Yung yung level bar naman tanggalin mo daw So ipopulweld na nila ngayon yan. So to mga lodi ito na yung sinasabi natin na kung may malit na diferensya kaya nang hilutin So meron tayong konting-konti na hindi nakalapat at nilagyan lang natin ng chin block para mahatak. So yung nandoon naka-fix na yon. Naka-fix na yung kabila. Dahil kung titingnan niyo ito. Yan ito. Itong side na to ay pantay na to. So dito sa side na to. Ayun. May konti pa. Konti pa. Sabay pokpok. Kapain mo yung kabila, kabain mo. Pwede na yata, pwede na. Sige, kunti pa. Pwede na, Jay. Pwede na. Lapat na dito sa kanin, nilalagyan mo na. Okay, yan. Ganun lang mga lodi yung diskarte, no. Yan, full wheel na. Ipo-full wheel na yun. So kasi itong mga tubular ay talagang hindi natin maiwasan na mayroong baluktot. Mahirap ihilain Sige, iabot ko yung Yung kable. Ayan, ipo-full wheel na nila ngayon yan. Ayun Ito kasi naka-full wheel na tong puno na to. Dito sa kabila. Pwede na to Yan, sige, full wheel na. Okay na, goods na tayo diyan. So, ganoon lang mga lodi, no, para iwas sablay trabaho.
At yan nakalibil na rin yan, nilibil yan bago pikso. Napapansin nyo, meron tayong nilagay na bracket na 10mm para kahit anong gawin hindi siya magbago. O sige, pinakagitatin niya mo Okay na siguro yan, ka na. Tanggalin mo na yung lubid, mabasusunog pa. So mga lodi, no, maliit lang to, no, pero nahirapan kami kasi sasampal yan doon. Nahihirapan ka? Ha? Ba't mo sinasabing nahihirapan ka? Hindi ba tayo nahirapan? Hirap talaga naman talaga. Kaya kailangan na natin ng gumawa ng paraan, no. Simblock. Maglagay kami ng paglagyan ng simblock doon para mas mahaba ang travel ng kadena, para mas magaan natin i-maniobra mamaya. So, hindi kaya ng kalo, no, mahirap isampa. So, kailangan natin ng tulong ng kadena, ng simblock, para hayahay. So ayan, kuha na lang, simblock na lang ang magbibit-bit pa taas para hindi naman tayo mahirapan. Sige, di balik, pan na lang yan, lagyan na lang ng So dito kasi yan sa sampa, dito sa may nilagay nilang tawag nito na abang pagpapatungan. So dyan na yung uupo, tapos pupunta yan doon pag ganon siya. Kaya kailangan sumampa muna dyan sa may prepare nila na tungtungan. So ayun na ipwesto na natin at nililibil na lang nila, no. So simblock pa rin yung gamit natin na panglibil. Ayan, may libil tayo. Pagka umabot na sa level yan, pwede na natin i-welding. Op. Okay. Okay, yan Kalibil na. So pwede nang Sapat ko dito sa akin. Nakawin mo natin, pagalitan muna natin ng konti. Martilyo. Kaya bigyan ko muna sila ng martilyo. Pahira. So ayan mga lodi, no. Naka-label na magkabilaan. Kahit yung kanto na yun ay naka-label na, yung sa side na wini-welding ibong. Andin yung gitna natin ay naka-label na rin. So good to go na tayo, no. Full weld na nila yan. So napakaliit na section yan, pero tama, no, tricky kabit, no. Mahirap siya ikabit. So kailangan talaga pag-isipan maigi bago wag bara-bara. So yan na yun, pinakahuli na yan. Yung ito rin to, medyo mahirap-hirap din kabit to. Itong malaki na to, pero to yung naka-L na yan, pero mas mahirap ikabit itong maliit na to. So far so good, no. Full weld na nila yan. At after lunch, no, pagbalik namin ng alauna ay magpo-full weld na tong mga to. Wala na tayong ikakabit na party pa ng structural natin dito, ay pwede nang mag full weld lahat.